Isang kotse ang humahagibis na tila nawawala ng preno. Halos malatid ang litid sa lalamunan ng babaeng driver sa pagtili habang mahigpit na nakahawak sa manibela. Pilit pa rin kinokontrol ang preno pero wala na siyang magawa, lalo pag nandilat ang mga mata niya nang makitang may mababangga siyang tao, si Ka Oscar, ang albularyo. Si Ka Oscar naman, hindi alintana ang paparating na panganib dahil laman pa rin ng isip niya ang dating nobya na si Olivia. Naalala niya ang masasayang alaala nila bago pa ito makuha ng mga engkanto noon. Hindi alintana ang sasakyang nawala ng preno na bigla na lang si Ka Oscar nang sumalpok sa kanya ang kotse at tumilapon siya. Sa ospital na nagkamalay si Ka Oscar, pagmulat ng nanlalabo pa niyang paningin ay bumungad sa mga mata niya ang mukha ng 30 anyos na nurse na si Gwen. Si Gwen ang siya ring nasa manibela at nagmamay-ari ng kotseng bumangga sa kanya. Naka-wheelchair pa ang dalaga dahil kailangan pa rin niyang magpagaling, pero sooner ay makakalakad na ulit siya ng maayos at makakabalik sa pagiging nurse. Nagpakilala siya at humingi ng tawad kay Ka Oscar na nagsabi rin ng pangalan sa kanya. Ani Gwen, bukod sa pagsagot niya sa hospital bill nito, ay handa rin siyang magbayad ng danyos perwisyo. Pero hindi alintana ni Ka Oscar ang nangyari sa kanya. Hinanap niya agad ang bag niya kung saan nandoon ang kwintas ng pinunong aswang. Hindi naman masabi ni Gwen kung nasaan ang bag, nataranta na raw kasi siya. Iniba ni Gwen ang usapan at tinanong kung may kamag-anak ba si Ka Oscar na pwedeng masabihan ang nangyari, baka raw nag-aalala na ang mga ito. Pero hindi na naman sinagot ng albularyo ang tanong niya. Sa halip, pilit na tumayo sa hospital bed si Ka Oscar. Kahit may iniinda pa ang katawan niya, kailangan daw niyang mahanap ang kwintas. Pinigilan siya ni Gwen, kailangan pa raw niyang magpagaling, pero hindi nagpapigil si Ka Oscar. Palabas na siya ng kwarto ng ospital nang biglang magkisap-kisap ang ilaw. Sinundan iyon ng sigawan ng mga nasa labas. Sinabihan niya si Gwen na manatili roon at saka siya lumabas. Hindi naman mapakali ang dalaga, kaya tumayo siya mula sa wheelchair. Kahit pa ika-ika ay pinilit makalakad, mas nahihirapan kasi siya sa wheelchair. Nagulat si Ka Oscar nang makita'y nagtatakbuhan ang mga tao. Hinarang niya ang isang staff ng ospital at tinanong kung bakit nagkakagulo. Anang staff na matandang babae. Nawawala raw sa sarili ang janitor na si Tomas. Bigla na lang daw pumasok sa kantin ng ospital, kumuha ng patalim at nanaksak. At ngayon ay nangahabol pa ito ng ibang mabibiktima. Hindi niya alam kung sino pa ang ibang nasaksak. Nagmadali si Ka Oscar na hanapin ang sinasabing janitor. Nakumpirma niya ang kutob nang makita niya ang janitor sa pasilyo ng building. Nakatalikod at nakasabit sa leeg ang kwintas. Inihanda ng albularyo ang sarili. Kinuha niya ang atensyon ng janitor. Tinawag niya sa pangalan. Unti-unti itong lumingon sa kanya at ngumisi. Hindi nagpakita ng takot si Ka Oscar. Kinuha niya ang map na nakasandal sa gilid. Iyon ang ginawa niyang panlaban nang atakihin siya ng janitor. Nagawa naman niyang ihampas dito ang map, pero nabalikan din siya nang mahawakan siya nito at ihampas mismo ang katawan niya sa konkretong dingding ng ospital. Namilipit sa sakit si Ka Oscar, pero pinilit pa rin niyang makatayo. Sa pagkakataong yun ay sabay silang umatake sa isa't isa at sabay ding natumba. Nagawang makubabawa ng janitor ang albularyo at masakal. Sa kabila niyon ay sinika pa rin ni Ka Oscar na makapagbigkas ng orasyon na hindi siya sigurado kung tatalab. Sinasampit din niya ang pangalan ni Tomas para gisingin ang kaluluwa nitong inalisan ng masamang espiritu ng lakas upang mapagharian ang katawang iyon. Ngunit hindi niya mabigkas ng maayos ang orasyon dahil sa mahigpit na pagkakasakal sa leeg niya ng janitor. Pakiramdam ng albularyo ay matatalo siya sa pagkakataong yun dahil hinahabol na niya ang paghinga niya. Nang biglang may humampas ng upuan sa likod ng janitor, nasira lang ang upuan. Ngunit hindi man lang iyon ininda ni Tomas. Binalingan niya ang dalaga. Takot na napaatras si Gwen. Sinamantala ni Ka Oscar ang pagkakataon, itinuloy niya ang pagsambit ng orasyon habang palapit ang janitor kay Gwen. Napasigaw na ubod lakas si Gwen nang atakihin siya ng lalaki, ngunit napahinto rin ng lalaki. Tila naririnding tinakpan ang tainga dahil sa patuloy na orasyon ng albularyo. Pumihit ito pabalik kay Ka Oscar para muling umatake. Paglapit niya ay hinablot ng albularyo ang kwintas. Anim mo na paso pa ang albularyo sa paghawak sa kwintas. Sa paghablot ni Ka Oscar sa kwintas ay napigtas ito. Ngunit ganoon na lang ang gulat niya nang unti-unti itong mabuo ulit at tila may buhay na gustong sumuot sa leeg niya.
Pinaglabanan naman yun ni Ka Oscar, pinigilan niya ang kwintas, hindi niya hinayaan na makasuot itong muli sa leeg niya dahil baka hindi na niya makontrol ang kapangyarihan nito tulad ng paggamit niya rito laban sa mga engkanto. Nang hindi magtagumpay sa kanya, ay sa dalaga naman bumaling ang kwintas. Nanlaki ang mga mata ni Gwen, umilag siya. Kinagat ng albularyo ang sariling kamay, pinatulo ang dugo, pinulungan iyon at saka dinakma ang kwintas. Pinahiran niya iyon ng dugo niya at binulungan ng lengguwaheng siya lang ang nakakaalam. Nagdatingan ang mga gwardiya ng ospital akmang babarilin si Tomas na nanatiling nakatulala. Inawat lang sila ni Ka Oscar. Pinaliwanag niya sa kanila ang totoong nangyari. Nasa pag-iingat na ulit ng albularyo ang kwintas na hindi niya alam kung paano napunta sa janitor ng ospital. Matapos ang investigasyon at lubusang pagpapagaling ay nakalabas na rin ng ospital si Ka Oscar. Inihatid siya ni Gwen palabas. Ani Ka Oscar, quits na sila ni Gwen, nasagasaan siya nito pero nagawa rin siya nitong iligtas nung muntik na siyang mamatay sa kamay ng may saping janitor. May gusto pa sanang itanong ang albularyo sa dalaga pero nahihiya siya kaya't nagpaalam na lang siya rito. Bago naman tuluyang makalayo ay muling tinawag ni Gwen si Ka Oscar at sabi, sana raw ay magkita sila ulit. Ayaw daw niyang tumandang dalaga. Parinig pa niya. Napangiti si Ka Oscar sa sinabi ng babae. Aniya, babalik siya sa ibang araw at aayain itong magkape. Sa isip ni Ka Oscar, 20 taon na siyang nalugmok sa kalungkutan dahil sa pagmamahal kay Olivia. Siguro raw ay panahon na para buksan niyang muli ang puso para maranasan ulit niyang maging masaya bago magwakas ang buhay niya. 40 siya at 30 naman si Gwen. Pwede pa naman siguro. Samantala, lingid sa kaalaman ng lahat, ang pinuno ng mga aswang ay muling dumilat sa himlayan niya sa ilalim ng lupa. Muli siyang babangon para bawiin ang kanyang pag-aari at pagharian, hindi lang ang kanilang balwarte, kundi ang buong sangkatauhan.